ang Department of Justice may potensyal na whistleblower. Hinggil yan sa issue ng flood control at ghost projects. Yung abogado ng whistleblower kabilang daw sa 15 mga kontratista. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na mayroon na silang tinitingnang potensyal na whistleblower kaugnay sa anomalyang flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mayroong lumapit sa kanyang abogado na kumakatawan sa whistleblower na may alam umano hinggil sa naturang issue. Ani ay ibinahagi nito ang mga impormasyon sa kung paano ang nagiging hatian ng pera o pondong ginamit para sa kontrobersyal na ghost projects. Dagdag pa ng Justice Secretary, nalalaman din raw nito potensyal na whistleblower ang mga irregularidad sa kontrata partikular sa proyektong nasa bahagi ng Central Luzon na nagkakahalaga ng nasa 5 bilyong piso. Narito ang ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. And I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower, and they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon, in projects worth 5 billion. Those projects, yung hatian ng pera, lahat ng alam nila tungkol sa kontrata, tsaka kung paano sumambulat yung mga irregularity. Well, let's limit it first to flood control. Doon muna tayo kasi marami kaming trabaho rito, but just the same, whistleblowers are not. Kasama yan sa aming paghawak ng witness protection program. Kabilang anya raw ito sa nangungunang 15 kontratista sa issue na flood control projects. Bagamat nakikita ng potensyal, aminado na turang kalihim na kanila pang hinihintay ang mga ebidensya nitong ipapresenta sa kaguran. Hindi pa rin anya kasi tiyak kung tutuloy itong tumestigo laban sa mga nasa likod ng naturang ghost projects. Habang sa isang nagawang pulong balitaan, nabanggit din ni Secretary Remulla ang missing sa Bungeros case ukol sa search and retrieval operations sa Talag. Kanyang ibinahagi na ang mga technical divers ay nagkakasakit na sa kanilang patuloy na pagsisid sa ilalim ng lawa. Nagkakaroon na anya ito ng mga sakit sa balat o skin diseases dulot ng dumi o unhealthy contents ng tubig. Kaugnay niya natin muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Condition of the lake, and it's an environmental mess. Yung mga divers nagkakaroon ng skin disease, they're getting skin infections because it's full of fecal matter. The lake is full of fecal matter and other very unhealthy contents. And if you look at the videos here showed to us by the Coast Guard, malabo talaga yung lake. Kasi ang dumi niya talaga, tapos ang lalim niya, so the sunlight is not able to penetrate. Dagdag pa rito, kinumpirma na din ng naturang kalihim na nag-issue na ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order sa mga respondents na reklamong inihain ng kaanak na mga nawawalang sa Bungero. Nasa 60 individual ang siyang binabantayan sa pamamagitan ng direktiba upang malaman kung mga ito'y nakalabas man na ng bansa. Narito at muling pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Meron naman tayong lookout bulletin sa lahat. It's already there. Mga binanggit ni Patidongan have been issued lookout bulletins already. Kung may isang umalis ng bansa, wala ko nakabalik. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.